guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. It's not my family in your head. Eight of Swords in reverse. Hindi ka na nagdurusa. Hindi ka na naka-blindfolded ba? Hindi na clouded yung isip mo. Hindi ka na nakatali, nakabind. Hindi ka na din naka-restrict. Hindi ka na nilimitahan. Hindi ka na kinukontrol. Alam mo na kung ano yung gagawin mo, kung ano yung solusyon mo sa mga problems mo. Alam mo na kung ano yung i-pursue mo, kung ano yung gusto mo, mga ganun ba. Alam mo na kung paano masolusyonan yung problema mo. Klaro na isipan mo yan kung mga ganyan eh. Kasi, kung nakita nyo, naka-blindfolded din yan dito eh. Clear yung mind mo, and sharp, and intellectual, and logical. Yun nga lang may pagkaano ka din, cold, unemotional right now. May mga tinandaan ka, siguro yung mga ginawa sa'yo ng iba na hindi mo lang makalimutan ba. Tinatak mo sa isip mo. Ganun. Ano pa? Tungkol sa'yo. Ito naman. Ano yung embody mo energy? It's not my family. Healing. Ibig sabihin, naghihil ka ngayon. Hinihil ka ngayon. Oh, you're surrounded by healing energies. And you're in a place na naghihil ka ngayon. Para nakaka-relax, na-rejuvenate ka, hinihil ka, ganon. Kinakalm yung isip at damdamin buong mong katawan. Pinupurify. Yan. Ano pa? Ang iyong energy ngayon, yung in-embody mo energy ngayon. Parang sa isa kang place na pina-steady doon sa place na yon para mag-heal ka, para magpalakas. Kung kita nyo, may prutas and parang healthy foods. Yan. Pinapalakas yung katawan mo. Pinapalakas din yung isipan mo. Pinapatibay ka. Yung ganon. And parang naka-ano ka pa dyan sa lugar na yun. Naka-steady. Para bang hindi ka makaalis pa dyan sa lugar na yan. Ganon. Pero meron ka namang key eh. Parang pinapalakas ka lang dyan. Parang inahasa yung lakas mo. Parang ini-enhance. Ganon. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Sabay heal. Nag-heal ka. Pati yung muscles mo, katawan mo, mind mo. Strong ka as a person. Brave. And fiery. Para bang may authority ka spiritually? May authority ka ba spiritually? Yes. Kasi parang may authority talaga spiritually. Parang nakaganyan pa eh. Parang hierophant, high priest, mga ganun ba? Yung card na to. And may integrity ka pati. Makikita yun sa'yo. May integrity ka. May integridad ka. Na para bang pag may authority ka spiritually, hindi ka madodominate, hindi ka makukontrol, hindi ka mamanipula ng mga, alam nyo yan, mga evil forces pa. Ganun yun eh. And
May kakayanan ka din yan na magpalayas ng mga demonyo at mga evil spirit pagka may authority ka spiritually. Ganun yun. So, depende pa rin. Parang pinapractice din yun eh. Kung nakita nyo yun sa Amerika, di ba, yung mga sa church na yung katulad dun sa kina Catherine Creek, di ba? Tinuturuan niya sila eh. Hinahasa yung faith nila, tapos kung paano sila magpaalis ng mga ano. Madami yan sila, atay. Ang pagkalam ko, madami yan sila eh, sa church nila eh. Na tinuruan sila. So, sa kanila na yon yung palakasin yung faith nila. Ganun yan. So, may authority siya spiritually. Nabibuild naman yun eh. Ang alam ko, nabibuild yan, authority spiritually. Lalo na pag may faith ka sa God. Lalo na kung servant ka ng God. Ganun. Anong darating sa'yo? Meron bang magpapakawala sa'yo sa pagka-chain na yan o sa place na yan? Wala. Ano yun? Ikaw ang kakawala dyan. Ikaw lang magtanggal yan ng ano sa sarili mo. Ikaw lang. Ikaw ang kakawala dyan. Ikaw ang mag-take ng action. Meron ka namang key para makaalis ka na dyan. Nagpapalakas ka lang. Parang katulad sa mga kung fu, di ba, sa karate. Parang may ensayo na tinatali pa sila. Tinatali nila yung sarili nila. May mga ganun eh. O yung parang napipressure sila na they have no choice kasi nakatali sila. May mga ganun na. May ganun ako napanood. Madalang lang. Dahil nakatali sila. So, kailangan nilang gawa ng solusyon para makaalis sila. Parang mga ganun ba? So, parang ganun siguro yung sa'yo na makagawa ka ng paraan. O nasa iyo din ang susi. O matatanggal mo din yan sa'yo yung chain na yan. Ano ang darating sa'yo? The Devil and the Tower in reverse. Tukso. Tukso. Yung manunukso sa'yo. Ano to? Past person mo? Kasi merong Tower in reverse, oh. Past person mo to. Na manunukso sa'yo. Tutuksuin ka niya. Hindi ibig sabihin na parang ibuli ka. Tutuksuin ka niya na magkasala. Na makipagbalikan sa kanya. Tutuksuin ka niya na kaya mamanipulahin ka niyan. Mamanipulahin ka ng ex mo na yan. Pwede. Pwede ha. Devil. Tutuksuin ka niya. Susulan. Kasi parang sinusulan. Tutuksuin ka niyan. Ano ba, may devil ba sa katawan ng person mo na, ng ex mo na yan? Mayroon. That's why, siya, dahil may devil siya sa katawan, yung ex mo na yan, kung kaya guarded siya, kung kaya nagiging defensive siya. Dapat pumunta siya kay Catherine Creek. Ako lang marunong magtanggal. Madami na akong tinanggal. Napag-aralan din, guys. May nagtuturo niyan. Doon sa church nila Catherine Creek, di ba? Tinuturuan yan sila may mga mas leader pa yan sila eh. May mga head pa yan sila eh. Yun ang naturo sa kanila. Nandito naman sa atin, mga faith healer yan. Ano to? The devil, fallen angel yan.
merong meron siyang ano devil sa katawan niya. Parang yun ang nagdadala sa kanya. Yun ang nag-udyok sa kanya. Yun ang sumasapi sa kanya siguro, no? Kaya nagiging defensive siya. Naging guarded, na-intimidate, nakaramdam ng intimidation. Kahit na hindi ka naman nakaka-intimidate, kahit na wala namang dapat katakutan, ay natatakot siya. Ganun, intimidate siya. Na magkaroon ng new beginning doon sa inyo. Yan, ng tao na yan. Yun. Magkakaroon daw ng new beginning sa inyo. Yan ang darating sa'yo. Sabi ko, ano ang darating sa'yo? Yan daw, a new beginning. Na-destroy na yung relationship ninyo in the past. Kasi dahil may devil itong person mo, siguro sinusula ng devil na maging guarded, maging defensive, magtinarantado, magloko-loko, mga ganun ba? Mag-cheat o kung ano pa, maging tarantado o ano pa, na maging duwag, na magpadala sa fear, o kung ano pa, na minanipula yung utak niya ng devil. Hindi demonyo ha, kasi magkaiba yung demonyo, yung demon sa devil. Yung devil ay fallen angel, guys. Yung demon or demonyo ay kaluluwa na lang yan ng mga Nephilim. Yun na yung mga inuutusan ng mga devil, yung mga demonyo na pumasok sa mga tao at guluhin yung utak at mamisti at magasik ng lagim. Ganun ba? O, kahit tayo po, pinapasukan ng mga demonyo eh. Kasi may espiritu na lang yan sila, yung mga demonyo na yan. Pero takot yan sila na isend sila sa abyss. Ayaw na naman punta sa abyss o sa Hades o abyss, yung tawag doon. Abyss, ganun pa rin yun. Yung pinamumunuan ni Abaddon, yung abyss, ilalim pa ng impyerno ata yan eh. Yun ang pagkaalam ko, sa ilalim ng impyerno yan. So yan, cold to, unemotional yung person mo na to. Paano hindi maging unemotional o paano hindi siya maglagay ng boundary, paano hindi siya maging cold. Kasi, kinokontrol niya yung damdamin niya ng isipan niya kasi may devil. Yung person na yan. Pero magkakaroon daw ng new beginning sa inyo if you will allow it. Bakit? Makakawala na ba sa devil yan? Itong person mo na yan? Makakawala na yan sa devil. Maging emperor na yung energy niya na hindi na siya nasususula ng devil. Hindi na siya na mamanipula ng devil. Mas strong na yung personality niya. May authority na din siya. Maring spiritually na hindi na nga siya mamanipula. Mga ganyan. Hindi na siya makontrol ng devil. Na may sarili na siyang desisyon. May sarili na siyang pasya. Na hindi na siya uto-uto sa devil. Ayan. Message. Sino ba nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ pa rin ba? Jesus Christ pa rin po ba nagagay dito ngayon? Jesus Christ pa rin daw. Message mo po, Lord Jesus Christ. Your message. Let go. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. Let go daw. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. Pag sinurrender mo yung alam niyo yung kailangan na kontrolin yung sitwasyon, mga bagay, mangyayari, mga ganyan. Pag sinurrender mo yung gano'n na kailangan mo ng control, yung relax mo na energy ay mabilis na maka-attract na ang desire mo. Ibig sabihin, meron pa tong devil, tong person mo na to. Okay, defensive yan, guarded.
Soon ba mawala na sa kanya yung devil? Mawala na daw yan soon. Tatanggalin mo po ba, Lord Jesus Christ, sa kanya yung devil? Kung kaya mawala, tatanggalin daw. Yan ang nagbibigay ng baggage sa kanya. Si Jesus Christ ang magtatanggal sa kanya ng devil. This is a collective reading, guys, ha. Si Jesus Christ ang magtatanggal ng baggage niya. Yan ang nagpapahirap sa kanya. Yan ang nagpapabigat. Yan ang nagpapabagal din para magkaroon ng new beginning sa inyo. Yung devil na yan kasi parang binubusan siya ng baggage, negativity, ginagawang pessimistic yung utak niya, sinusulsulan, minamanipula yung isip niya, pwede din sinasapian siya, no? Parang gano'n. Pwede din. Sinong devil yan nakasapi dyan? O nasa person na yan, pwedeng sinususulan niya ng person mo, or else ay sinasapian. Baka sinususulan lang. O inuudyukan o minamanipula ba? Sinong devil yan? Si Samael ba? Hindi. Sino yan? Si Beelzebub, the devil? Hindi. Sino yan? Si Asmodeus? Hindi Lucifer yan. Hindi. Baka ibang klase ng devil. Madami yan sila. Si Mammon. Sino si Mammon? Si Mammon. Yung si Mammon, ano yun eh? Yung isa din sa Prince of Hill. Ano yun yung naka-assign siya sa wealth. Yung attempt yung mga tao gamit yung wealth. Na mag-accumulate ng wealth. Na mag-focus sa wealth. Sa money, kapirahan, kayamanan. Si Mammon. Bakit? Ano ba itong person mo? Materialistic. Materialistic kasi siya, guys. Si Mammon ang nasa kanya. Ang sumusulsul sa kanya, si Mammon. Nagbibigay ng wealth din yan Si Mammon. Yun nga lang. Kaya ang kapalit daw niyan alam niyo naman. Kaluluwa daw. Pero for sure kung straight ng person mo ang landas niya, ituwid niya yung sarili niya, no? Ay hindi naman siguro mapupunta sa impyerno yan. Tinetempt siya sulsulan, tinatakot din yan. Pwedeng tinatakot na mawala sa kanya yung wealth niya, yung kaperahan niya, yung trabaho niya, source of income niya. Pag pinursuka, tatanggalin sa kanya ni Mammon. Mga ganun ba? O tinatakot siya na yung ginagawang pessimistic yung thoughts niya, isipan niya. Ganun. Kasi guarded, defensive. Pero mawala din daw yan. Tatanggalin ni Jesus Christ and si Mammon. Doon ka person mo. Soon. Maging strong na yan. Maging na yan, matured na yan mag-isip or may authority spiritually. Mga ganun ba? Hindi na siya ma-dominate ni Mammon. Hindi na siya masulsulan pa ni Mammon. Hindi na siya mamanipula pa ni Mammon. Ganun. Mammon, lamon. Mammon, lamon. Nakuha ko na to. Ano pa? Baka mayaman tong person mo kasi ano ba yun, binigyan ni Mammon ba ng wealth yan yung person mo? O binigyan ni Mammon ng wealth yung person mo? O pera, trabaho, source of income na masagana yung income niya, yung kita niya. Malakas o malaki yung kinikita niya. Si Mammon ang nagbigay ng wealth dyan. That's why. Mukha mapera yan. O maganda sigurong buhay niyan. Baka may negosyo yan. O basta mataas yung
Uli na lang pala to sa Impero. Maging ganyan yung energy niya. O baka maganda yung kanyang trabaho. Si Mamon ang nagbigay sa kanya, o di ba? Si God Kaishin ba, Lord Jesus Christ? Si Mamon ba yun? Si God Kaishin ng China. Ano China? Ng Chinese. Yung God Kaishin na tinatawag sa Chinese. Si Mamon ba yun? Oo, si Mamon daw yun, si God Kaishin sa Chinese. Kasi natanong ko dati yan kay Yahweh. Basta natanong ko lang yun eh. Kung sino ba yung mga gods ng Chinese? Nasagot ay fallen angels. Yun yung mga devil. Oh, yun na nga. Si Mamon ay yung si God Kaishi ng Chinese ay si Mamon pala yan. Dati guys, sinasamba-samba ko yan. Nagpa-print pa ako nung nagninegosyo ako. Siyempre, ginagaya-gaya ko guys para kumita ako ba. Para sortihin ako ba. Totoo yan. Pag nagninegosyo ka, gagawin mo yung kung ano yung alam mo na pampaswerte, di ba? Malay ko ba naman nun? Wala akong alam nun sa ano sa isip ko nun para swertihin ako ba. Pa-print pa ako ng picture niyan ng si God Kaishi ng Chinese. Tapos sinasamba-samba ko din. Sabi ko, payamanin mo ako God Kaishi. Sabi ko, sabi ko guys. Ay nako po. Ayun pala, fallen angel pala yun. Ano malay ko, mature pa ako. Bata pa ako. Ano yung nanimo ko. Inagaya ko lang naman kasi, di ba, sa mga, pampaswerte daw, no? At yun daw ang bibigay ng wealth. Ngayon na alam na, yung God talaga yung God the Father. At yung Diyos ay si Jesus Christ. Okay? Yan yung mga ibang gods, ibang fallen angels, yan sila. Mga demonyo yun, guys. Yun ang mga creations lang din ng God yan, ang mga nag-reveal sa God, no? Yung mga so, see? Ay, nako. Dapat magpasalamat yung person kay Jesus Christ pag natanggal yan. Yung devil sa kanya. Dahil tanggalin daw yung Jesus Christ soon sa kanya yung devil na yan na si Mammon. Alisin. Ano pa? Darating sa'yo. Stability or marriage to or celebration or reunion, ganyan. Darating sa'yo. Or a stable relationship. A stable relationship sa inyo ng person na to, na defensive. Oo, magkakaroon ng stability sa inyo. You will feel secured and stable na kapiling nyo na yung isa't isa na hindi na kayo maghiwalay pa. Hindi na kayo mawalay sa isa't isa. Na i-keep ka na itong person mo at hindi niya nahayaan pang mawala ka sa kanya. Puprotektahan ka niyan. Mapapangasawa mo yan. Magiging partner mo yan. Magkakaroon ng stable relationship or pwede ding ikasal kayong dalawa. Or basta magsama kayo. There's a celebration na mangyayari. Or both of you ay mag-celebrate kasi you will be together.
You will be in a stable relationship. Yan. Ano ang gustong sabihin sa iyo ng person mo na yan? It's not my family. Parang in reverse. In reverse ba to? Parang halang pa eh. Oh, mukhang pahalang na parang in reverse. Pero mukhang upright siya. Upright ba to? Oh, upright siya. Upright pa pala to. Upright. King of Wands. May balak siyang mag-travel, i-pursue. May goal siyang puntahan na place. Oh, tinuturo niya yung mapa. Kung may distance sa inyo, pupuntahan ka niyan. O kahit malapit lang, no? Ano yan? Pupuntahan ka daw niya? Yun ang goal niya? Hindi. Mag-travel daw kayo together around the world. Kasi may mapa eh. Oo. Mag-travel daw kayo together around the world. Mukhang binigyan talaga ng maraming wealth ni Mamon itong person mo. Kayamanan. Kaya pa-travel na lang around the world, guys. At magsaya kayo, mag-enjoy. Yun nga lang si Mamon pala. Ano yun siya, baka sinasamba niya si God Kaishin. Yung God Kaishin ng China ba? Ganun ang tawag nila, si Kaishin. No? Huwag ko na sabihin God. Kasi parang insulto yun sa God. No? Si Kaishin. Yun na yun, si Mamon pala yan. Si Mamon yan siya. Tingin ko guys, may connection yung China sa Garta. Tingin ko lang. Yung pili lang siguro sa kanila. Yung basta, ano yan eh, hindi naman pwedeng ipangalatakan yan eh. Tingin ko lang. Kasi yung kanilang Diyos, yung kanilang gods ay mga fallen angels eh. Yun na yun. You know what? Yung nagro-rule dito sa mundong to, yung nagbibigay ng kayamanan, ay fallen angel. Yun si Mamon. Siya nakasign niya sa kayamanan. Pero kung i-bless naman ng God ng kasaganaan o stable na buhay, yung isang tao din, galing sa God yun. No? Pero kung kadalasan talaga sa fallen angel yan ang nagbibigay ng kayamanan. Di ba sabi nga, nung nabubuhay si Jesus Christ, na nasa Biblia yan, sa movie ko yung napanood eh. Bata pa ko nun. Na yung kayamanan daw ay galing sa Diablo o sa mga devil ba. Yun ang nagbibigay ng kayamanan. Di ba tinempa nga si Jesus Christ na ibibigay daw, sabi ni Satanas, ibigay niya daw kay Jesus Christ yung lahat na nakikita Jesus Christ sa mundong to na parang gawin siyang hari. Parang gano'n. Hindi ko na matanda. Parang gano'n. Basta sasambay lang daw siya. O lulod sa kanya. Parang gano'n ba? Kasi, ang tingin ni Satanas, siya may-ari nitong mundo to. Gano'n. Na sila na kasi nag-rule dito sa mundong to eh. Pero may katapusan nga. Di ba magkakaroon ng end of world? Matatapos na yung kanilang paghahari sa mundong to. Matapos na yung kanilang panahon sa mundong ito, ganun. Kasi, ano eh, very toxic, very evil. Mga naghasik ng lagim. Kaya, wawakasan ang kanilang paghasik ng lagim. Ikulong na lang sila sa impyerno para hindi na sila maghasik ng lagim. Kasi babaguhin itong mundong to. Para hindi na nila ma-pollute
Hindi na nila ma-harm pa yung mga taong mapipili na mabuhay ulit dito sa mundong to. Ayan. Kasi sasalain nga daw din yung mga tao. The sun. Para masaya kayo together. Mapanay kayo travel nito. Kung saan-saan. Pa-travel na lang. Sinurtos buhay. Pinigyan ng kayamanan ni Mamon eh. Hindi po lahat ng kayamanan ay galing sa God at Diyos. Karamihan ba ng kayamanan po, Lord Jesus Christ, ay galing sa devil? Oo, galing sa devil daw yan. Karamihan ng kayamanan galing sa devil yan. So see? Kung na-notice nyo, si Jesus Christ na nabubuhay pa, hindi naman siya mayaman, di ba? Nakontento siya kung anong meron siya. Okay lang. Yung kinakain niya, tinapay at ano pa. Wine, di ba may wine pa? O tubig, pwede na yun. O di ba may isda? Wow. Sa mga ganong panahon ay tuwang-tuwa na siguro sila na may isda silang ulam, tapos may tinapay, tapos may wine pa, di ba? Pero sa panahon ngayon, kung tinapay lang at isda ay parang pag masagana yung buhay ng isang tao ay parang matitaken for granted nila eh. Maliban sa walang-wala ay masaya na may tinapay at isda, o di ba? So, ayan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan? It's not my family. Nine of Pentacles in reverse. Hindi daw siya komportable, hindi siya masaya, hindi siya stable. Hindi siya nag-i-enjoy sa buhay na wala ka. Kasi parang mag-isa lang siya ba? Na parang hindi siya stable, hindi siya komportable habang nag-aantay siya. Habang single siya, or dahil hindi siya komportable, hindi siya masaya, hindi siya stable, hindi siya okay. Dahil parang hindi niya na-appreciate yung buhay, parang hindi niya na-enjoy yung binigay sa kanya na wealth or money ni Mamon. Dahil may kulang sa buhay niyan, ikaw. Yes. Yung love, yung taong magmamahal sa kanya. Yung taong nagki-care sa kanya, na tunay na magmamahal sa kanya. Ano pa ang nais iparating sa'yo ng person mo na yan? Justice and reverse. Outbalance daw siya ngayon. O unstable, unbalanced, ungrounded. May pinagdadaanan kasi influensyado yung utak niya ni Mamon. Yan ata yung kanyang God. Yan siguro sinasamba niya. Ano ba yun, Lord Jesus Christ? Pag binigyan ng kayamanan ni Mamon, kukunin ni Mamon yung kaluluwa. Ganon, pag namatay. Hindi naman. Pag hindi naman daw. Pero, yun naman ang intention nila eh. Ang itempt ang tao sa kayamanan. Diyan naka-assign si Mamon sa kayamanan. Ano yun? Pagka naging greedy ang isang tao,
na doon na nag-focus sa kayamanan na binigay sa kanya ni Mammon. Makukuha na ni Mammon yung kaluluwa niya. Ganun. Ganun ba yun? Oo, ganun na nga. Ganun yun. Ganun yun. Kaya, pwede pa yan na save itong person pag ituwid na nilantas niya. Kasi, nako, pag sa impyerno, guys, ang init-init doon. Dito nga lang eh. Pag tig-init eh. Halipasak, init. Yun pa kaya, puro apoy doon. O, diba? May mga insekto pa doon. Mga scorpion. O, magkapang-gapang. O, nako. At napaka-init siguro doon. Tingin na siguro init doon. Grabe siguro. Parang nasa loob ka ng bulkan. Umalala pa. Mas matindi pa sa init sa California na nung nasunog, na sabay-sabay nasunog, mas matindi pa yun doon. Kasi impyerno na yan eh. Buti kung seraphim angel ka, ay made of fire ka, o diba? Ay hindi ka mainitan, ay apoy ka man. Ay kaso lang tao, o diba? Si Satanas hindi mainitan, hindi makaramdam ng init. Kasi, ano yan siya eh, dragon. Made of fire yan siya eh, seraphim angel yan eh. Yan ang prince ng mga seraphim, si Lucifer. Kaya hindi mainitan yun, maboboring lang siya doon pag kinulong siya doon. Sila, mababagot. Yan, sige sila kahakot ng hakot. Kapantempt ng tao na magkasala, gagawa ng evil. Sige sila kahakot ng hakot ng mga kaluluwa doon para pag kinulong na sila doon, pagtripa nila, yan yung pagtripa nila, katuwaan nila, baka ganun. Yun ang tingin ko. Malamang, pagtripa nila yan. Kaya, ganun. Ano po ba yung Lord Jesus Christ? Mas nakakatakot sa abyss talaga. Kaysa sa impyerno. Oo daw, mas nakakatakot sa abyss kaysa sa impyerno. Kung kaya nga yung mga demonyo, yung mga demons, yung kaluluwa ng mga Nephilims, ayaw na lang isend sila dun sa abyss. Kasi mas nakakatakot dun kaysa sa impyerno. Kahit demonyo takot dun, ilagay dun, isend dun sa abyss. Dahil nakakatakot to doon. So, see? Magkaibigan po ba kayo ni Abaddon, Lord Jesus Christ? Kaibigan daw silang dalawa. Kasi si Abaddon, sumusunod yan sa God. Parang siya lang yung naka-assign dun eh. Pagka-alam ko siya yung naka-assign dun sa abyss talaga. Siya yung nagbabantay doon. Siya yung naka-assign doon. Siya yung nag-rule doon sa abyss. So, yun ang alam ko eh. Napakalakas din na anghel noon. Cherubim ata yan siya eh. Sabi doon. Hindi kagaya ng mga devil na mga sina Lucifer na rebelde na talaga yun sila guys. Rebelde na talaga yun sila. Si Abaddon, naka-assign lang siya doon. Ang pagkanam siya. Doon sa abyss. Totoo po ba Lord Jesus Christ na takot si Lucifer kay Abaddon? Takot nga daw si Lucifer kay Abaddon. Malakas si Abaddon. Cherubim. Siya atang ewan ko. Basta, yun ang na-curious lang ako kaya tinatanong ko din. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang.